IFM. Kapag pinaghinalaan ka ng mga taong mahal mo, kahit wala ka namang kasalanan, mas mabuti sigurong lumayo ka na lang sa kanila. Ako nga pala si Dia, 28 years old, nakatira sa Quezon City. Mayora palagi ako nakikinig sa Dear IFM. Sobrang ganda kasi ng mga napapakinggan kong kwento sa radio program na ito. Madalas ako nakaka-relate sa mga kwento ng mga letter senders at aaminin ko, matagal ko ring pinangarap na bigyan buhay ang aking kwento. Ang tingin ko, simple lang ang buhay ko at hindi maganda pakinggan sa radyo. Pero may nangyayari kasi sa akin na hanggang ngayon nakakaapekto pa rin sa pagkatao ko. Kaya naman nagdesisyon na akong ibahagi ito sa inyo. Sigurado akong may mga kapwa listeners din ako na hindi nalalayo ang nararanasan nila sa nangyayari sa akin. Mama, Tito Perry, ano po ba yung dapat pag-usapan natin? Bakit niyo po ba ako pinatawag? Dia, pasensya ka na. Alam kong marami kang ginagawa pero importante kasi itong sasabihin namin ng Tito Perry mo. Oo nga, Dia. Huwag ka sanang mabibigla at sana hindi ka na rin kumontra. Nagmamahalan kami ng mama mo eh. Naniniwala naman po ako sa inyo, Tito Perry. Nakikita ko po na mahal niyo po si Mama pero ano po ba yung gusto niyo sabihin sa akin? Anak, huwag ka sanang mabibigla sa naging desisyon namin ni Perry, ha? Kaya nga sinabihan ka na namin agad. Dia. Naisip namin ng mama mong magsama na sa isang bubong. Dito na ako titira sa bahay niyo. Anak, alam kong walang magiging problema sa'yo, Dia. Dahil alam kong mahal mo ako at iniisip mo kung sana ko magiging masaya. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko pero parang ang bilis-bilis naman po yata. Hindi po yata umabot ng 1 taon yung relasyon niyo eh. Kailangan bang maging 10 taon pa ang tagal ng relasyon namin para lang magsama kami ng Tito Perry mo? Dia naman, hindi ito yung reaksyon na inaasahan ko sa'yo. Hindi naman po ako kumukontra. Pero Mama, kung hindi po ako nagkakamali, kahit matagal na po kayong hiwalay ni Papa, may bisa pa rin po yung kasal ninyong dalawa. Huwag mo nang isipin yon. Sa tingin mo ba may pakialam pa sa akin yung papa mo? May anak na nga sila ng kabit niya. Bakit ba parang ayaw mo akong lumigaya? Oh, Gloria. Relax ka lang. Sinasabi lang ng anak mo kung ano yung opinion niya. Huwag kang magalit sa kanya. Ito kasi batang to hindi nakakaintindi. Para kasing ang dating sa akin, ayos lang na yung papa niya maging masaya doon sa piling ng kabit niya. Samantalang ako hayaan na lang niyang magdusa. Mama, hindi naman po yun yung ibig kong sabihin eh. Sinasabi ko lang po yung mga pwedeng maging issue kapag nagsama na kayo ni Tito Perry. Yun, pag nagsama kayo sa isang bahay. Baka lang po hindi sang-ayon si Papa dito at magkaroon pa po ng gulo. Iniisip mo pa yung papa mo? Wala nga siyang pakialam sa atin. Ako na ang intindihin mo, hindi yung papa mo. Oh, sige na. Tama na yan. Kaya nga tayo nag-uusap para may mapagkasunduan tayo. Tapos nag-aaway kayo. Pasensya ka na. Alam mo naman ako gusto ko lang talagang magsama na tayo. Naiintindihan ko naman yun pero kailangan din natin isipin yung ibang mga bagay. Tama naman yung anak mo dun Pero Dia, huwag kang mag-alala. Sigurado akong hindi nakokontra si Jaime sa gusto namin ng mama mo. Kung sakaling magkaproblema, ako na yung bahalang kumausap sa kanya. Ay, sige po Tito Perry. Salamat po pero ang akin lang po, ang bilis po kasi talaga. Sana po wag mo muna kayong magmadali. Ay naku, ikaw talaga. Ang tigas ng ulo mo. Ibigay mo naman sa akin kung ano yung makakapagpasaya sa buhay ko. Para namang hindi kita anak. Konting kalma lang. Ako na yung kakausap sa anak mo. Alam kong kaya hindi ka sumasang-ayon sa pagsasama namin ng mama mo dahil naiilang kang kasama mo ako sa bahay na to. Huwag kang mag-alala. Kapag tumira na ako dito, sisiguraduhin kong walang maging problema. Mahirap pa rin tanggapin para sa akin na hiwalay na ang mga magulang ko. Pero masaya na rin ako para kay Mama dahil nakita na rin niya ang sarili niyang happiness nang makilala at naging boyfriend niya si Tito Perry. Noon kasing maghiwalay sila Papa, parang katapusan na talaga ng mundo para sa kanya. Nagkukulong lang sa kwarto at iyak ng iyak. Pero magmula na naging sila ni Tito Perry, bumalik ulit ang dating sigla niya.
Kahit na aaminin kong nakakailang, pero wala rin naman akong pagpipilian kundi pumayag sa gusto ni Mama. Pero bago pa kami nagsama sa iisang bubong, may mga nakikita na akong pagbabago sa mama ko. At habang tumatagal, para sa akin, lalo pa itong lumalala. Ano, Dia? Kumusta naman dyan sa bahay niyo? O ano, kumusta yung pakiramdam na kasama niyo na ngayon si Tito Perry dyan? Si Papa pa rin talagang hinahanap ko. Alam mo, kung pwede nga lang sana, magbalikan na sila ni Mama. Pero hindi na ganun yung sitwasyon ngayon, Dia. Kailangan tanggapin mo na rin kung ano yung totoong nangyayari sa pamilya niyo. Oo, alam ko naman yun. Kaya lang, mahirap talagang tanggapin eh. Gusto ko pa rin na buo yung pamilya ko. Ewan, siguro, pinaprocess ko pa sa utak ko at sa feelings ko yung sitwasyon namin ngayon. Hindi, okay. Ganyan lang. Darating din yung panahon na matatanggap mo na rin si Tito Perry. Hindi naman ako galit sa kanya eh. Ang sabi ko nga, mabait siya sa akin. Hindi lang talaga ako sanay na dito siya nakatira sa bahay. Masasanay ka rin. Wala eh. Kailangan mong tanggapin na siya na yung amain mo. Kailangan magkasundo rin kayo. Dia, may problema ka raw dyan sa kwarto mo? Kausapin lang kita sandali. Brian, ibababa ko na muna to Kakausapin daw ako ni Tito Perry. Mamaya na lang. Bye, love you. Tito Perry, ano ulit yon? Sorry, hindi ko pa narinig yung sinabi niyo eh. Kausap ko po si Brian. Ganun ba? Pasensya ka na ha. Naistorbo ko pala kayo ng boyfriend mo. Narinig ko kasi parang nainis ka eh. Nasira ba yung aircon mo dyan sa kwarto mo? Ay, opo Tito Perry. Hassle nga po eh. Biglang ayaw nang gumana. Ang init-init pa naman dito sa loob ng kwarto kapag walang aircon. Nakakainit talaga ng ulo kapag ganyan. Pero huwag ka mag-alala. Hindi mo na itatanong, kaya kong ayusin yung aircon mo. Totoo? Hindi po ba kayo nagbibiro? Ang galing niyo naman ho. Hindi naman sa pagmamayabang pero pagdating sa mga pagbutingting ng mga yan, alam na alam ko yan. Kung ganun ho, kayo po, kung hindi naman ho nakakahiya sa inyo. Huwag ka na mahiya sa akin. Tayo lang naman yung magkakasama dito sa bahay. Yun lang ho tito Hindi ko po kayo mababayaran ngayon. Wala po kasi akong pera eh. Huwag mo nang isipin yung bayad. Ako nang bahala dyan sa aircon mo. Nahiya ka pa rin yata sa akin eh. Huwag na. Ako na yung amain mo ngayon. At kung may kailangan ka, magsabi ka lang sa akin, okay? Hindi, Perry. Hindi mo aayusin yung aircon na yan. Nagulat naman ako sa'yo, Gloria. Bigla kang sumusulpot dyan. Sige na, ako na mag-aayos niyan. Oo nga naman ho mama, para hindi na natin kailangan pang gumastos sa pagpapagawa ng aircon. Ay, nako. Hindi baling gumastos tayo. Kaysa naman kalikutin pa ng tito mo yan at baka lalo pang mawasak yan. Sa isang araw na lang tayo magpagawa, gamitin mo na lang muna yung electric pan dyan. Hindi ko maintindihan kung bakit magmula nang tumira si Tito Pero sa bahay namin, imbis na lalo pa ako maging malapit sa kanya dahil magkakasama na nga kami sa isang bubong, parang lalo pa akong nilalayo ni Mama sa boyfriend niya. Aaminin kong habang tumatagal, parang nagiging weirdo na rin ang kinikilos ni Mama. Ilang beses na rin parang nagagalit siya tuwing lumalapit o may gustong gawin para sa akin si Tito Perry. Kaya kung minsan, ako na yung mismong umiiwas sa boyfriend niya para lang wala ng problema. Ayoko sanang isipin ito pero parang iba na ang pakiramdam ko sa mga nangyayari. Marami na tumatakbo sa aking isipan sa kung anong pwedeng dahilan kung bakit ganito ang reaksyon ni Mama sa aming dalawa ni Tito Perry. Pero ayoko na lang pansinin. Hindi ko rin naman masisisi si Mama. Kung may mga kakaibang kinikilos din ang amain ko para sa akin. Dia, pasensya ka na. Nagtagal tayo muna dito sa mall at siguradong sobrang traffic kasi. Oo nga po Tito Perry Kaya lang po, kanina pa po kasi nagpi-PM si Mama sa akin. Hinahanap na po tayo. Sabihin mo, kumain lang tayo. Totoo namang nagutom tayo at kumain lang tayo sandali. Pero kanina pa po kasi yun Tito.
Umikot-ikot lang tayo dito sa mall eh. Siguro naman maluwag na yung traffic. Hindi pa yan. Magtiwala ka sa akin. Basta pagdating sa kalsada, alam na alam ko yan. Pero Tito Perry, nagagalit na po si Mama eh. May ibinilin po siya na hindi pa natin nabili. Ay, oo nga pala. Nanggigitata na kasi yung saig natin. Ano nga pala yung pinapabili niya? Pinabibili niya tayo ng Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max. Yan nga pala yun. O sige, pahinga lang tayo ng konti tapos mamaya bibilhin natin yan. Tito, ang dami na pong messages ni Mama sa akin. Nangungulit na po talaga siya. Hayaan mo lang yan. Di naman siya makaintindi. Di ba niya naiintindihan? Masaya tayo habang magkasama tayong dalawa. Tito, sorry po pero gusto ko na rin po talagang umuwi. Bakit nagmamadali ka, Dia? Di ba na-enjoy mo yung moment na magkasama tayong dalawa? Mag-relax ka lang muna. Mas nakakapag-relax po kasi ako kung nasa bahay po ako. Kaya please na ho, Tito. Bumili na po tayo nun para makauwi na tayo kaagad. Parang nagiging mapilit ka na yata, Dia. Bakit? Ayaw mo na ba akong kasama? Hindi naman po sa ganun. Kaya lang ho kasi. Yun naman pala eh. Kaya nga dito muna tayo. Ang gusto ko lang naman yung magkaroon tayo ng moment para makilala natin yung isa't isa. Tito, hindi po ito yung tamang oras para dyan. May mga gagawin din naman ho ko. Hindi ko nga po maintindihan kung bakit isinama niyo pa po ako rito eh. Kaya niyo naman pong bilhin lahat ng mga sinabi ni Mama na kayo lang mag-isa. Alam ko. Pero bilang amain mo, naisip ko lang na magandang pagkakataon to para mas lalo pa akong maging close sa anak-anakan Kung ko. magtatagal pa po tayo dito, tatawag na po ako kay Brian para sunduin ako. Ngayon po, kung ayaw niyo po magkaroon ng gulo, bilhin na po natin yung dapat nating bilhin at umuwi na ho tayo. Bakit ngayon lang kayo dumating ni Perry? Kanina pa kayo nasa labas ha? Mama, kanina ko pa nire-reply sa inyo eh. Si Tito Perry, yung ayaw umuwi. Ang gusto niya magtagal pa kami sa mall. At bakit ayaw pa niyang umuwi? Siguro masaya siyang kasama ka, no? Ine-enjoy niyo lang ang isa't isa. Mama, seryoso ba talaga kayo dyan sa sinasabi niyo? Wala ho akong ginagawang masama ah. Huwag lang talaga kayong magpapahuli sa akin. Kapag napatunayan kong may ginagawa kayong kalokohan ng amain mo, pagsisisihan mong naging anak kita. Kahit naman pa ako ng kidlat sa kinatatayuan ko ng mga oras na yun, paninindigan kong wala akong ginagawang masama kay Mama. Mas lalo na ngayong nagiging malinaw na ako mismong anak niya, pinagseselosan niya. Mahal ko lang talaga si Mama. Kaya hanggat makakaya ko, hindi ako pumapalag sa kanyang pagbibintang sa akin. Pero lalong humihirap pa ang sitwasyon ko nang dahil din sa ginagawa ni Tito Perry. Iba na rin ang nararamdaman ko tuwing nandyan siya. Hindi ko na rin to nagugustuhan, Mayora. Parang higit pa sa pagiging anak-anakan ang tingin niya sa akin. Kailangang matigil ito. Kung magpapatuloy pa ang ginagawa ng amain ko, baka masira na ang relasyon namin ng mama ko. Nagkakaproblema na at parang lalong nagiging malamig ang relasyon ko kay Mama. Araw-araw, parang lagi na lang siyang galit sa akin. Kahit wala naman akong alam na may ginawa kong mali sa kanya. Si Tito Perry naman, kahit hindi ko naman siya kinakausap, lapit ng lapit sa akin. Lagi na lang niyang dinadahilan na gusto pa niya akong makilala. Medyo natatakot na rin ako sa kanya. Pero pinakikisamahan ko na lang at kinakausap ng mahinahon. Para lang siguro hindi siya maghinala na gusto ko na talaga siyang iwasan. Mayora ang iniisip ko na lang, baka talagang anak ang tingin niya sa akin, kaya ginagawa niya ito. Kinukumbinsi ko na lang ang aking sarili na maayos din ang lahat at hindi na magkakaroon ng problema sa bahay na to. Tito Perry, may dumating pong order para sa inyo. Hindi ko po kayo makita kanina eh, kaya ako na lang yung nagbayad. Nako, nakakahiya naman sa'yo, Dia. Ikaw pa talaga yung nagbayad. Magwi-withdraw lang ako para mabayaran kita. Ay, naku, wag na ho, Tito Perry. Okay na po yan. Sige po, pupunta na ako sa kwarto ko. Huwag ka na munang umalis, Dia. Dito ka na muna.
Sa totoo lang, para sa'yo talaga tong in-order ko. Ano? Para sa akin ho? Bakit naman po? Hindi ko ho maintindihan. Hindi mo ba nabasa kung ano yung nakalagay sa item? Bagyan, yung paborito mo. Ah, oo nga po. Ito nga po yung bag na paborito ko. Alam kong hindi kasing ganda yan ng mga binibili mo sa mall pero sana magustuhan mo yan. Pero Tito Perry, hindi naman po kasi ako nagpapabili sa inyo ng bag eh. Hindi na kailangan. Talagang bumili ako para sa'yo. Ang gusto ko lang naman maging masaya ka. Pero hindi ko naman po kasi kailangan to. Marami nga po akong mga ganyang bag sa kwarto ko eh. Diya naman, huwag mo naman akong tanggihan. In-order ko yan para sa'yo. Okay, sige ho. Tatanggapin ko po ito ngayon pero sa susunod ho, huwag niyo na ho sana akong ibili ng kung ano-ano lalo na wala naman po akong hinihingi sa inyo. Hindi mo na kailangang humingi. Hayaan mo lang akong magbigay sa'yo. Yun lang yung kaligayahan ko eh. Tito Perry, diretsuhin niyo nga ho ako. Ano ho ba talagang intensyon niyo? Bakit niyo ho ba ginagawa sa akin to? Wala lang naman. Ang gusto ko lang, bilang amain mo, maibigay ko sa'yo yung mga bagay na makakapagpangiti sa'yo. Hindi po eh. Alam mo, iba ho yung nararamdaman ko sa ikinikilos niyo. Anong isang araw na nasa mall tayo, ayaw niyong umuwi agad tayo tapos madalas po kung ano-ano yung mga tinatanong niyo sa akin. Nahalata ko na po na ginagawa niyo lang ho yun para kausapin ko kayo. Wala namang masama dun, di ba? Ginagawa ko lang lahat para lalo lang magkalapit tayo sa isa't isa. Yun ang tungkulin ko sa'yo bilang amain mo. Tama ho kayo dyan, Tito Perry. Kailangan na pong matigil na to. Hindi na po kasi normal to eh. Alam niyo ho ba, nagagalit na ho sa akin si Mama. Talagang magagalit ako sa'yo dahil inaagaw mo sa akin ang mahal ko. Ma, tama na po. Nasasaktan ho ako. Wala po akong ginagawang masama Talaga sa ba? inyo. Ha? Anong wala? Bakit nag-order ng bag si Perry para sa'yo, ha? Sumagot ka! Hindi ka magsasalita. Sige, ako na rin ang sasagot sa tanong ko. Dahil nilalandi mo siya! Hindi ho totoo yan, Ma. Hindi ko po magagawa sa inyo yan. Wala ho akong kasalanan. Tama na yan, Gloria! Bitawan mo yung anak mo! Nasasaktan na siya sa ginagawa mo, oh! Umayos ka nga! Parang naprapraning ka na eh! Isang beses mo pang gawin kay Dia yan, iiwan kita! Sinasabi ko sa'yo! Diyan kayo nahahalata. Tama na yung mga pagsisinungaling nyo. Aminin nyo na lang na may relasyon kayo dahil ang lalandi nyo! Masakit man para sa akin, pero naging malinaw na rin ang lahat. Pinagseselosan pala ako ng sarili kong ina. Hindi makatarungan yung ginagawa niyang pamimintang para sa akin. Pero ano naman ang magagawa ko kung ayaw man lang niyang makinig sa mga paliwanag ko sa kanya? Hindi pa nakakatulog yung pagiging makulit ni Tito Perry. Parang higit pa sa pagiging amain at anak ang habol niya sa akin. Kaya lalo pa akong natatakot sa kanya. Ngayon, nararamdaman ko na hindi na talaga ako komportable sa sarili kong bahay. Parang lalong nagiging impyerno ang aking buhay kung magtatagal pa ako dito. At kung aalis naman ako, Mayora, saan naman ako pupunta? Wala na akong ibang alam na pwedeng takbuhan. Kung hindi, sa isang taong talagang pinagkakatiwalaan ko. Dia? Oh, ba't ka napatawag? May problema ba? Ano ba nangyari? Brian, sorry ah. Wala na akong ibang mahingian ng tulong eh. Ikaw lang iniisip ko. Okay, sige, walang problema. Bakit ba? May nangyari ba dyan sa inyo? Sige, paliwanag mo sa akin. Nagkagulo kami dito sa bahay. Alam mo ba, nasaktan ako ni Mama. Ano? Bakit kasi sinaktan ng mama mo? Grabe naman yan. Kasi si Tito Perry kasi nag-order siya ng bag. Tapos dineliver dito sa bahay at ako yung nag-receive at nagbayad. Tapos, yung sabi ni Tito, para raw sa akin yung bag na in-order niya. Teka, sandali. Huwag mo sabihin sa akin na pinagseselosan ka ng mama mo nang dahil lang dyan sa in-order na bag ng tito mo. Oo, gano'n na nga yung nangyari. At saka, Brian, alam mo, hindi ko na kaya eh. Ayoko na dito sa bahay na to. Dia, sandali lang. Teka, huminahon ka lang, okay? Anong ibig mo sabihin na ayaw mo na dyan? Aalis ka na sa bahay niyo?
Sobrang toxic na kasi ni Mama. Hindi niya na ako pinapakinggan. At saka ayaw niya na maniwala sa akin. Kalma lang, huwag kang pabigla-bigla sa mga desisyon mo, Dia. Ano yung problema mo? Pwede pang maayos yan eh. Pag-usapan niyo muna. Hindi na nga nadadaan sa usapan eh. Grabe na kasi yung sitwasyon namin dito, Brian. Nakikinig ka ba sa akin, ha? Tapos si Tito Perry, kinakabahan na kasi talaga ako sa kanya. Baka iniisip mo lang yan, Dia. Eto, huwag kang mag-overthink. Hindi rin tamang pinag-iisipan mo ng hindi magandang amain mo. Ano bang gusto mong gawin ko, ha? Hintayin ko pa na may gawin siya masama sa akin? Hindi pwede yun, Brian. Nag-aalala ka ba talaga sa akin? Oo naman. Sige, ano bang gusto mong gawin ko para matulungan kita? Gusto ko nang umalis dito, Brian. Hindi ko alam kung saan ako pwede pumunta. Pwede bang dyan na muna ako sa inyo? Please? Ikaw lang kasi yung matatakbuhan ko eh. Tia, sorry. Alam mo, mahal na mahal kita. Pero pagdating dyan, mahirap yan eh. Baka hindi pumayag yung mga magulang ko. Matindi yung issue ng pamilya nyo eh. Baka madamay kami dyan. Sino pa naman ang taong inaasahan kong makakatulong sa akin? Yung taong pinaglaanan ko ng aking pagmamahal. Siya pa, yung mismong tumanggi para tulungan ako. Kung kailan pa naman kailangan kong pag-aalaga at suporta niya, saka naman niya ako iniwan. Tao lang naman ako. Kaya natural lang naman na maggalit at masaktan sa mga ginawa niya sa akin. Siguro may mga magsasabing hindi ako nag-iisip at masyado ako nagpadala sa aking emosyon. Pero paninindigan ko pa rin ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. Kahit na alam ko rin sa sarili kong hindi ko rin siya masisisi. Mayora alam kong ayaw lang niya na madamay sa gulo ng pamilya namin. Mabuti na lang at meron pa rin akong isang kaibigan na nahingan ko ng tulong. Kaya naman nakaalis ako agad sa aming bahay nang walang paalam. Nahihiyaman ako sa pamilya ng aking kaibigan dahil nakikitira ako, pero mas kampante na rin ako. Hindi ko nga lang akalain na kahit anong pagtakas at pagtatagong gawin ko, mahahanap at mahanap din pala ako. Tito Perry, anong ginagawa niyo rito? Paano niyo hinahanap tong lugar na to tsaka bakit hinahanap niyo pa ako? Hindi ako matahimik nung bigla kang nawala sa bahay, Dia. Hindi ako makatulog. Nag-aalala lang ako na kung ano yung mangyari sa'yo. Huwag mo nang tanungin kung paano kita nahanap. Marami namang paraan eh. Si Mama po. Kamusta na ho siya? Okay lang po ba siya? Ayun. Praning pa rin. Imbis na mag-alala sa anak niya, parang natutuwa pa siya. May saltik na yata yung babaeng yun eh. Ay naku, huwag naman po kayong ganyan sa kanya, Tito Perry. Kahit anong mangyari, siya pa rin ho yung nanay ko. Napakabait mo talagang babae, Dia. Kaya hindi nakakapagtakang magustuhan ka ng mga lalaki. Alam niyo, pasensya na ho kayo, Tito Perry, pero didiretsuhin ko na po kayo Hindi ko na po talaga nagugustuhan yung pananalita niyo. Yung mga ginagawa niyo sa akin. Wala naman akong masamang intensyon sa'yo eh. Ang gusto ko lang, makitang nasa ayos yung kalagayan mo. Yun lang. Sa mga kinikilos niyo po, Tito. Sorry po, pero hindi na po kasi ako naniniwala eh. At saka please lang po ayoko lang po na magkagulo dito dahil nakikitira lang ho ako sa kaibigan ko. Kaya po sana, umalis na ho kayo. Hindi ako pwedeng umalis dito nang hindi kita kasama, Dia. Sayang naman yung pagod ko para lang mahanap ka. Pero ayoko nga po munang umuwi eh. Ayoko na po muna makita at makausap si Mama. Ako na ang bahala sa mama mo. Hindi naman pwedeng hindi ka niya tanggapin at anak ka niya. Ngayon kung sakaling hindi ka niya tanggapin, makakagawa pa rin naman ako ng paraan. Makakagawa ho kayo ng paraan? Ano pong ibig niyo sabihin? Ano pong gagawin niyo sa akin? May mga kakilala naman ako eh. May mga mahingan ako ng tulong. Madali kitang mayahanap ng tutuluyan. At kung sakaling magawa niyo ho yan, ano pa po yung binabalak niyo sa akin? Diya naman, parang hindi ko na yata nagugustuhan yung mga tanong mo sa akin. Naghahanap lang ako ng paraan para matulungan kita. Pasensya na po, Tito Perry, pero hindi ko na po talaga alam kung tinutulungan niyo lang ba ako o may hinihintay pa kayong kapalit sa pagtulong niyo.
Wala akong sinasabi sa yung may kapalit yung mga ginagawa ko. Ito lang yung obligasyon ko sa'yo bilang amain mo. Pero nagiging OA na po kayo, Tito Perry. Alam nyo, maraming salamat na lang ho pero hindi ko po kailangan yung tulong ninyo. Bakit ba habang tumatagal naging matigas na yung ulo mo, Dia? Sino ba yung pinagmamalaki mo? Yung boyfriend mo? Wala na po kami, Tito Perry. Tinanggihan po niya ako nung humihingi po ako ng tulong sa kanya para sa katahimikan ng pamilya niya. Huwag niyo na po sana siyang idamay pa rito. Yun naman pala eh. Yung mga ganyang lalaki, hindi na dapat pinaglalaanan ng pagmamahal yan. Luwag yung lalaking yun. Hindi katulad ko. Gagawin yung lahat para sa babaeng minamahal niya. Hindi ho ako interesado, Tito Perry. At kung talagang gagawin niyo po ang lahat para sa babaeng minamahal niyo, bumalik na po kayo kay Mama. Kailangan po niya kayo. Siya po yung babaeng dapat na pinagbibidahan niyo ng pagkalalaki niyo at hindi ako. Kahit na pinaramdam ko na kay Tito Perry na ayaw ko siyang makita at makausap, Mayora, nagmatigas pa rin siya at pinipilit niya pa rin na sumama ako sa kanya. Mabuti na lang din at malakas ang loob ng tatay ng kaibigan ko para awatin siya at paalisin sa bahay. Tinakotan nila si Tito Perry. Pero sa nakikita ko sa amain ko, alam kong hindi pa rin siya titigil. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit gano'n lang katindi ang nararamdaman niyang obsession para sa akin. Ayoko lang na mas lalo ko pang masaktan si Mama. Pero sa totoo lang, pinag-iisipan ko na ring magsumbong sa mga kinaukulan para hindi na siya makalapit sa akin. Nang dahil sa kanya, nagbago ang pagtingin ng nanay ko sa akin. At siya rin ang dahilan kung bakit nasira ngayon ang aking buhay. Mayora Iska Morena, kung meron kang ipapayo sa akin, pakikinggan ko. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sana mga idol, matulungan ninyo ako. Hanggang sa muli, nagmamahal, Dia.